Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Kumusta ho kayo mga KP? Agosto 11, Biyernes ho ngayon, live ho tayo sa PTV and live stream ho sa Facebook page. Kumusta kayong dalawa? Okay naman. Ako, tayo po'y niyanig kanina. Oo nga pala. Sa 6.1. Sa sentro, sa Lian, Batangas. Versus Mario Josep. Pero so, parawa ng Diyos, wala naman daw reported initially na mga nasaktan. Sabi kasi ni Yusek Solidom, napakalalim daw ng lindol. Kaya wala masyadong naramdaman. Very good. Pati walang damages. Butit gano'n naman. Well, isa pa. Yung issue to. Sa airport na naman. Ay, issue din natin mamaya. Oo nga. Ano nangyari doon sa sinasabing foreign minister ng Turkish? May kawatan sa NAIA. Okay. Kaya mag-ingat kayo mga check-in. Naku po. Pagtingin ni Mrs. Foreign Minister ng Turkey, wala na yung mga alahas niya sa maleta. Pagtinungkab. So itong tanong, meron bang sindikato sa NAIA na ito naman sila yung mga tirador na mga bagahe? Meron. Is there an existence of syndicate na pwede natin masabi? Parang Oo, hindi, ewan ko, question mark. Parang nagbago. Yeah. Di ba yung modus natin, laglag bala. At humingi ng kwarta. Ngayon, pag nanakaw na lang. Dapat linawin yan, umayos kayo dyan. Yeah. Eto na ang imbestigahan at serbisyo publiko. Umpisa na. Ang mga kawatan sa airport hindi mawala. Dati, laglag bala. Ngayon, bureki gang naman ang kumana. Alamin sa Kilos Pronto. OFW sa Qatar, inireklamong sariling agency. Walang tulong na naibigay sa kawawang pobre. Alamin sa Kilos Pronto. OFW sa Saudi, gusto nang umuwi. Kahit may sakit, kayod ang ali. Humingi ng tulong, dinedma ng ahensya. Alamin sa Kilos Pronto. Mga posting ito sa San Juan City, takaw aksidente. Reklamo ng mga residente, nagtuturuan ang mga dapat na responsable. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Ay, dire-diretso tayo. Bakit ang mukha ko nakikita? Ay, nagkamali si Direk. Mali ang turo. Mali rin ang buton. Hindi nag-usap doon sa loob. Thank God it's Friday. Ayos yan. Anyway, umpisa natin ang serbisyo publiko. Sumbong Metro agad tayo. Magkasintahang nagbalikbayan para sorpresahin ang kanilang ina. Aba,
Sila ang nasurpresa. Dahil ang kanilang maleta, Tolbed, paring Alex, tinira ng maleta gang sa NAIA Terminal 2. Ano ba yan? Meron palang gang dyan. Agosto 6, umuwi ng bansa mula Singapore sina Kathleen Aquino at Joe Cabagyo para sorpresahin ang kanyang ina sa ika-6 na pong kaarawan ito. Okay. Dahil business class ng PAL ang kinuha nila, maaga silang nakalabas at nakarating sa carousel upang kunin ang kanilang 4 na maleta. Ayun. Laking gulat na lamang ng magkasintahang wala nang lock ang isa nilang maleta. Ha? Wala na raw lock. Pag-check-in nila sa loob ng maleta, nawala na rin ang 10,000 Singaporean dollars na itinago nila sa maleta. Ganong kakawatan. Diyos ko kung nangyari dyan. Ngayon, hindi nila alam kung anong gagawin nila ngayon. Okay. Sabi ng NAIA, imbestigahan namin. Tignan natin. Alamin natin naman sa PAL. Nasa linya ng telepono, itong ating kaibigan si Cielo Villaluna, ang head ng External Communications ng Philippine Airlines. Miss Cielo, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Erwin, Ben, and Alex. Hello, Cielo. Ilalapit lang namin, Miss Cielo, itong problema ng balikbayan dyan sa NAIA Terminal 2. Pagkuha nila ng gamit nila, wala na yung lock ng maleta nila. At pagkatapos, wala na rin yung $10,000 Singaporean dollars na nilagay nila doon sa kanilang check-in na bagahe, Miss Cielo. Alright. Erwin, yun nga ang aming nabalitaan at nung nakita ko po sa social media at dinareport sa akin ng kaibigan natin sa media, with all of this information, mismo tinawagan ko po yung pasahero, si Joy Cabagyo, and I assured her that ang Philippine Airlines is on top of the situation and ongoing po ang investigation. Naintindihan po namin that she is running out of patience sapagkat August 6 pa ito. Kaya sinabi ko po sa aming customer experience group and of course our airport services, what is the status of the complaint. Ayon po sa aming airport services, pagdating ni Ms. Joy, nag-file po siya ng tinatawag po natin property irregularity report. This is the standard form that is filled up and nagawa po ng additional data disclosures. And then there was a promise for airport services to get in touch with her. But since ongoing pa rin po yung investigation, it's taking a little longer than she wishes it to be. And of course, we also coordinated with our security department. Now, based on our initial findings, nakikita po natin sa report ng ating town security, meron po tayong CCTV cameras, which can capture the unloading of the baggage from the cargo hold of the aircraft. And based on the CCTV footage, wala pong nakitang security department na irregularity. Now, alam po natin from that area, we're talking about NAIA Terminal 2, no? Right. So, review po yung CCTV. From the unloading of the cargo hold of the baggage, ang sunod po is the transport of the baggages, pieces of baggage sa area, sa may ramp na tinatawag po natin na sorting area. Based on the CCTV footage naman dun sa sorting area, according to security, wala naman po nakitang irregularity. So, of course, ongoing pa rin po yung investigation. We are also awaiting word from our PAL Singapore station from their end, no? And we had an agreement with Joy a while ago that for as long as Philippine Airlines will keep lines of communication open, she will take this as an issue between us and her, no? But unfortunately, well, it's her right to raise this before media. That's why I agreed to be interviewed, to be transparent that the investigation is all right, ongoing. Ms. Cielo, ma'am. All right, I only have one question, Ang tanong po niya dyan, ang sa amin is, marirefund ho kaya sa akin? Mababalik po kaya? Okay na yung mga damit siguro, pero mababayaran po kaya ako ng Philippine Airlines sa mga nawala po sa aking bagahe? Yun po ang question niyang itanong at hindi po namin masagot. Kaya ikaw tatanungin namin, Ms. Cielo, may babalik ba yung nawala niyang gamit? I mean, kung hindi man exactly or mako-compensate ba?
Okay, we have to establish the culpability of the airline. No? If the airline has a culpability, there is proof that we are liable. Of course, we will do what is necessary to compensate the passenger. But for as long as this has yet to be established, no, the culprit and the reason behind it is yet to be established, the investigation is ongoing. And all other dealings with the passenger will include keeping lines of communication open, updating her. No? Alam mo naman, Erwin, di ba? Right. She's a frequent flyer of Philippine Airlines. So it is not out of the sphere of discussion would be goodwill offers coming from Philippine Airlines. But again, we to not as admission of anything, but as a form of goodwill to the passenger, and that is something that we would like to discuss with her offline. You know, it is between us and her, no, because being a frequent flyer of Philippine Airlines. Okay. Alright, siguro, yun na lang ho siguro. Unless may tanong si Tolben at saka ako, si Parang tatanong lang ako, Shelo, si Ben, ano? Meron ba kayong, do you think that may mga ibang dinaanan din to? Are you thinking na siguro, Terminal 2 is that with PAL? Or may mga crew doon na transport pagbaba ng bagahe, papunta roon sa sinasabing mga carousel doon, paikot, yeah. okay? So, it could be na pagbaba, kasi kung minsan natatagalan, are you trying to establish na there must be somebody else kaya nagkaganito? Or existence of some people na medyo malikot ang kamay, not necessarily dun sa airport? Could that be the possibility na parang hinahanap ninyo? Kasi you're talking about culpability. You know, we are looking at all possibilities. No? Okay. We are not making any conclusion because the probe is ongoing. So all of those angles are being looked into. The affected passengers can be assured that their issue is not sleeping with us, but it is being addressed. Shelo, we are looking to. Shelo, ano yung specific timeline na para wag naman mainip ng pasahero? Kasi baka umabot na for a couple of weeks. It might, baka the more that she'll be talking. Unless otherwise, kausapin niyo na lang, you'll come right in and siguro ipatawag na to kayo na mismo reaching out to the passenger. Para nang sa ganun, hindi na humaba pa. That you're doing something and you called her and maybe going face-to-face, eyeball-to-eyeball ng usapan dito. What do you think? Alam mo, yes, this is Ben, right? Yes. Yes. Ben, our customer experience unit has been actually has communicated with her earlier. I have communicated here earlier, and we will keep lines of communication open. Yan po ang aming direksyon. When you say communication, Shelo, does it mean na talagang eyeball to face-to-face na? It seems to be not in a form of, sabihin natin, cellphone or telephone lang. Ito yung person-to-person na ho talaga. Para naman medyo makita ho ng inyong kliyente na rin ang PAL. Because I also fly PAL, Philippine Airlines, believe in PAL. Baka na siguro it might, kahit na maibsan ho yung sinasabing pagkainip ho ng pasahero. Okay, tama po yan, no? Yung person-to-person. Nothing beats person-to-person interfacing. Yes. I will suggest that, of course, to our customer relations unit, but they know the handling guidelines, no? What is important is once we get back to the passenger, we already have the documents ready, the findings of security, the findings from PAL Singapore and from PAL Manila. Pero makatitiyak po kayo that we are expediting the investigation, and because at the end of the day, we want this issue to be closed already for the sake of our passengers who are affected. Ma'am, nagbabakasyon lang ma'am yung yung mga nagko-complain, They're not a resident dito, nagbabakasyon lang sila. So limited time, let's hurry up. Kailangan madaliin talaga. Yes, ma'am. That's true. I know they're on vacation, so we are not. That's not only the reason why we're expediting. This also applies to all other cases. Alright. Michelo, meron na kasi kami, si Alex Soto, Michelo, no? Dati kasi meron na ho kaming natanggap rin pong reklamo na ganoon rin, nawala yung kanyang bagahe, pero ang MIA ay binigyan po ng 15 days po yung isa pong airline, at nung hindi na humahanap,
automatiko, binayaran kaagad ho yung pasahero po, yung kawawang pasahero, para matapos na po yung sigalot nito. Ito, ma'am. Okay. This is Alex, right? Opo. Alex, are you talking about yung mga bagahe na naiwan? Tapos, Nawala rin po sa carousel. okay. May timeline kasi yung NIA, 15 days usually binibigay po sa airlines. Kung hindi nyo mahanap at hindi nyo may balik yung nawawala ng sa pasahero, talagang may pananagutan ho dito ang airlines, ma'am. Siyempre, Alex, bago mangyari yun, meron pa rin kahit pa paano may investigasyon, no? Yeah. Alex, Yes, we believe in that. Yes, because that's part of the conditions of carriage, di ba? Passenger Bill of Rights, no? That is a commitment to carry passage, cargo, and check-in in a safe mode, no? Efficient service. But of course, we need also to go through an investigation. Now, I have to look at the details of that case, which was paid outright compensation. Sige po, ma'am. Alex. Okay. Yun. Okay, thank you very much. Thank you so much po, Ma'am Shelo. Well, thank you, ma'am. Thank you. Kasi nga naman, may malaking story a few days ago. Kaya hindi mawaglit sa isipan ng mga kababayan natin. Tama yung tanong mo, Tolvin. Sa baka na meron dyan na yung sindikato pumasok. Kasi ang tanong natin dito, we're just, ito ho, importante ho malaman. Meron bang kasalukuyan na may sindikato, unquote sindikato, na nagbubukas at nakikialam na mga bagahe, nakitang kahinaan, simula pagbaba ng sa eroplano papunta ng carousel. So may mga at least yung mga areas na kung saan weak area, kasi kung susundan mo yung sinasabing CCTV, hindi foolproof yun. Although anong hinahanap natin doon? The question is, baka umabot ng isang buwan. Siguro makakasagot niya, mga parikoy, si MIA General Manager Edmond Real. Kasi tingnan mo, yung nawalang alahas, alam mo ba? Na-recover na, Tolvin. Tama. Nasa linya na pala si Manila International Airport General Manager Ed Monreal. Sir Ed, good afternoon. Magandang hapon po, Sir Erwin. Opo, kasama po natin si paring Alex Santos ulit at saka si Tolben Tulfo, sir. Live tayo dito sa Kilos Pronto sa PTB4, sir. Magandang hapon po, Sir Alex at Sir Ben. Sir, kagaya po nung nilapit namin sa inyo a couple of weeks ago na simbilis ng kidlat yung aksyon ninyo, ilalapit na rin po namin sa inyo. This time naman, Philippine Airlines. Yung isang pasahero po nila na naka-business class, pagkuha, retrieve nyo ng bagahe nyo sa Terminal 2, wala na po yung kandado. Entonces, nung mawala na yung kandado, wala na rin yung kanyang 10,000 Singaporean dollars na nakalagay doon sa kanyang maleta. So palagay ko, sa x-ray nakita na may perang nakatago doon. Pero Palis po ba siya, sir? Parating, sir. Nagbakasyon lang. Nagbabakasyon lang, General Manager, sir. Okay. Hello? Yes, sir. Yeah. Incoming. Titingnan po natin yung mga detalye. Pwede po silang makipag-ugnayan sa amin. Opo. Ganon po ang gagawin namin sa kagaya po ng dati. Papuntahin po namin dyan sa inyo. At alam mo namin na habang gumugulong ang investigasyon ng PAL, alam ko hong kayo ho a-action din, sir. Apo, makikiusap po tayo sa Philippine Airlines kung ano po ang yung magagawa tanong natin mo, para parang masopa po yung kanilang problema. Kasi kami, sir, tinitingnan ho namin kung nga baka naman judging dun sa nangyari sa isang airline, pangalanan na natin, Gulf Air, di ba? Gulf Air, parang may kunting... Yes, sir. Go ahead. Yung isa. Po yan, no? Isang pasahero na nilapit ho namin sa inyo na na-actionan ninyo. Gulf Air yun. Gulf Air. Apo. Parang sir, na parang tinatanong ho namin, mayroon bang parang quote-unquote sindikato na mga malilikot ang kamay doon sa lugar na yun na medyo nakakita ng butas kung kahit nangyayari ito? Kasi parang pangalawang reklamong inilapit ho sa amin without, being biased dito. Parang it's a question. Ano sa tingin niyo, sir? Unang-una ho, kung galing pong Singapore ang flight, yes, sir, ng Philippine Airlines, ang pagkakalam ko po sa Terminal 2 po yan. Yes, sir. Pero yung nangyari po dun sa Gulf Air na sinasabi po natin, nasa Terminal 1 po sila. Okay. So, walang, in short, hindi ho parehas na location. Okay. But anyway, since mayroong issue po tayo,
kailangan po natin pag-imbestigan at Ayun, okay. Ilapit natin. Alright. Sige po, sir. Gano'n lang pong gawin namin. Kagaya po nung una, sasamahan po namin sa inyong tanggapan at alam ho namin na ma-actionan po yung problema nung nagreklamo sa amin, Sir Ed, with your help. Yes, sir. Susubukan ho natin lahat magagawa at makakaya ho natin. Best effort. Para matulungan po ang itong pasahero ko. Alright. Okay. Thank you, sir. Okay, dito tayo sa aksyon po na ginawa ng ating pong lokal na pamalaan. Ito po yung construction po ng isang gusali sa Caloocan City na peligroso na, wala pang permit. Ito po ang aksyon namin. Ang pinaka-purpose kasi ng building code natin is yung ensure yung safety, no? Na ensure natin na properly constructed, no? Maging maliit pa lang yan na bahay hanggang sa pinakamataas na gusali, yun yung purpose ng batas, no? Pag hindi natin sinusunod yung mga requirements ng batas, kapahamakan din ng mga tao mismo nagpapagawa, mga kapitbahay nila, ang maaaring mangyari, at yun ang iniiwasan natin. Ito ang paalala ng hepe ng Enforcement Division ng Office of the Building Official sa lokal na pamalaan ng Caloocan sa mga nagpaplanong magpagawa ng bahay o gusali. Pero pasaway na may-ari ng ginagawang bahay na ito. Habang tumataas ang palapag ng kanyang tahanan, lalong nagiging delikado para sa mga pedestrian at mga kapitbahay. Dahil napagalamang walang building permit ang ginagawang konstruksyon. Itong reklamong ipinarating ni Manuelito sa Kilos Pronto. Siya po'y residente sa tapat mismo ng bahay na ginagawa. Dapat meron kang building permit. And building permit should be posted in front of the ginagawang bahay. So basically, wala siyang ganon. Second, wala siyang preventive measures. Just in case na may maglalakad dyan, may malaglag na mga debris and everything na maaaring makasakit sa ibang tao. Dahil dito Kilos Pronto kaming nakipag-ugnayan sa lokal na pamalaan ng Caloocan upang matuldukan na ang kapabayang ito. Sir, narinig niyo po yung report namin, yung tungkol sa building dito sa isang Hillcrest. sa Hillcrest Townhome sa Caloocan. Patuloy, tatlong palapag na, ala namang permit, sir. Yes, sir. Narinig ko yung report. Kinabukasan, nagtungong aming team sa tanggapan ni Attorney Brillantes na agad naghain ng work stoppage order. As of the moment, no, sinusunod naman nila yung ating work stoppage order. No? Walang pinuntahan kaninang umaga uli yun. No? Wala naman nagko-construct ang report sa akin ng building enforcer natin. Upang makumpirma, tinungo na Kilos Pronto kasamang isang building official enforcer ang naturang building. Dito nakita naming itinigil na nga ang konstruksyon na ginawa sa naturang tahanan. Ayun, thank you sa local government po ng Caloocan. Ito naman, ipinalabas po natin kahapon yung po reklamo po ng mga residente ng Phase 3 at Phase 5 ng Southville Barangay Pook, Santa Rosa, Laguna. At may sagot na po dyan si Mayor Dan Fernandez. Panurin po natin. Kahapon, 10 ang Agosto, napanood ninyo sa Kilos Prontong reklamo ng mga residente ng Phase 3 at Phase 5 ng Southville Barangay Pook sa Santa Rosa, Laguna. Ang reklamo, mahigit 1 taon na raw lubog sa baha ang kanilang lugar. Agad kami nakipag-ugnayan kay Engineer Raymond Abad, Division Manager ng National Housing Authority ng Laguna tungkol sa issue. Bali po, na-accept na po ng local government unit po yung mga roads, drainage po. Ipinagbigay alam din namin ang problema kay Dustin Ibanez ng Laguna Waters upang ipasuri kung sakaling may butas man ang isa sa kanilang tubo na posibleng dahilan ng pagbaha. So ngayon po, pinapunta rin po namin dyan yung mga team namin para i-check kung meron nga po bang problema sa linya namin. Okay. So kung may problema man po, agad po namin sosolusyonan. At pagkatapos lamang ng aming programa, agad kaming nakatanggap ng tawag mula kay Mayor Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna. Ayon kay Mayor Dan Fernandez, posibleng ang mga nakabarang basura raw ang dahilan kaya walang maayos na daluyan ng tubig. Rest assured na ginagawa namin yung responsibilidad namin para matugunan namin yung problema ng ating mga kababayan dyan. Dagdag pa ni Mayor Fernandez, merong kami pinaalis ng mga structure ng mga informal settlers pero hindi namin sila basta-basta mapaalis dahil nga siyempre kailangan may paglilipatan ka. So hindi namin maipasok ngayon yung mga dredging machine namin saka yung aming mga backhoe dahil nga sa mga structure na to. Sa lokal na pamalaan ng Santa Rosa, Laguna, aantayin ho namin ang inyong Kilos Prontong aksyon.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating public service. Si Q, inireklamo ang kanyang ahensya. Ang dahilan, kinakaltasan siya ng West Point Security Agency ng bayad utang sa kanyang sweldo. Ayon kay Rodrigo Suarez, meron daw negosyong 5-6 ang head ng accounting department ng West Point Security Agency. Kadalasan ay kay Sally Bernardo daw lumalapit ang mga security guard ng ahensya upang personal na mangutang kung sila ay kinukulang. Ang kanyang reklamo, automatic na rin kinakalta sa sweldo niya ang personal niyang utang kay Sally. Makikita sa payslip ni Rodrigo na hindi malinaw kung para saan ang mga kinakaltas sa kanya. Kasama natin ngayon dito sa studio si Rodrigo Suarez. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Okay, so pag tanggap niyo ng payslip, automatic na bawas na? Sa ano po, hindi po malaman kung ano yung decrease. Wala pong decrease kung ano po yung kinakaltas sa kanila. Ano ba yung hawak mo? Ito po yung mga payslip. Payslip ba yan? Parang listahan? Parang resibo lang ito. Parang listahan ng utang. Ilang buwan lang po na tutunan. Para sa wedding. Kawawa naman. So, hindi nila ma-explain. Walang nakalista. Bali yung bago po ako sumahod kung kalkulado ko na po yung sahod ko. Ngayon po nagtaka ako, nagkulang ng mahigit na... Sandali lang ha. Okay, nasa... Okay. Hindi nga malinaw. Tapos? Ayun po, pagka nagtatanong po, nagmumura pa po. Ano sinasabi? Opo, babae. Ano po, tomboy. Ano sabi? Nagmumura po. Okay. Hindi ka ba naniniwala sa kwenta ko? Okay. Alright, sandali lang ha, Rodrigo. Nasa linya ng telepono si Sally Bernardo, ang head ng accounting department ng West Point Security Agency. Sally, good afternoon, Miss Sally. Miss Sally, magandang hapon. Pinutol na. Ayaw tayo sagutin ni Miss Sally. Binababa yung telepono. But anyway, so, tinatanong mo kung saan yung kaltas, nagmumura pa. Opo, nagawala po. At saka may balita rin ako na nabayaran na, pero tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa po. Pagka alam ko na po nabayad na ako, nakikita ko po yung sa reaksyon niya na nagpapalusot siya. Lahat po ng logbook, mga dati ko pong utang, yun po ang tinitignan, pinapakita sa akin. Baka butaw na yan. Hindi ko nga po alam eh. Magkano ba yung utang mo? Bali, nung nakaraan po, 4,000. Umabot. Isang linggo lang po yun, kaltas na. Bali 90% ang tubo sa loob ng isang linggo. 90%? So, magkano yun? Yung inutang mo, magkano ibabayad mo ron? Bali, maabot po ng kulang-kulang 5,000 sa 4,000. Sobra pa to sa bangko. Grabe. Anyway, para sa agarang aksyon, nasa linya ng telepono si Police Senior Superintendent Ildebrandi Usana, ang Deputy Chief for Administration ng Supervisory Office for Security and Investigation or SOSYA ng Campo Crame. Magandang hapon po, Colonel Usana. Magandang hapon din po sa inyo, sir, at sa inyo pong mga tagapakinig. Magandang hapon din po. Opo, sir, kasama po natin si Tolben at saka paring Alex Santos. Live po tayo sa PTV4. Ito po ang programang Kilos Pronto, Colonel. Ano po? Yes, sir, opo. I-report lang namin itong itong head ng accounting department ng security na West Point Security Agency. Pangalan pa lang, ganda. Kasi sir, ito mga balasubas na ito, abay nagpawa 5-6, pagkatapos pagsisweldo na yung gwardya, kinakaltas nila. Okay lang sana sir, masaklap, abay Diyos ko po, tapos na bayaran ng utang, tuloy-tuloy pa rin ang bayad sir. Parang walang tigil ang pagbabayad ng mga gwardya. Tama po ba ito sir, na security agency na nga, a business within a business. Ginagawa pa negosyo yung kanilang 5-6 sa loob ng security agency. Alam niyo, sir, kahit ang
punto po, kahit saang anggulo, hindi po maganda yon at hindi makatarungan at hindi makatao po yun. Kaya kung ikaw ay employer o ikaw ay security officer na gumagawa ng ganyan laban sa mga maliliit na tao katulad itong mga gwardiyan na ang hangarin lang po ay makapagtrabaho ng marangal sa maliit na sweldo, gagawal pa ng mga ganyang 5-6 at kapag nakapagpapayad na, patuloy yung paniningil, ay hindi po talaga pwede yun. Lalo na kung ito ay agency that is already misconduct on the part of the agency itself. So, sir, paano ho ito? Ang gusto lang itong security guard ngayon, Rodrigo. Si Mang Rodrigo, matigil na itong pagkakaltas sa kanya ng agency. Walang katapusan. 4,000, nagiging 5,000 yung babayad, sir. Opo. Actually, sir, we learned na yung pong agency ay this coming October mag-expire yung kanila. Naku, patay. Nahanapan tuloy. Patay. Okay. At dahil dyan po, bago sila mag-apply, kailangan po nilang isettle yung mga ganyang problema na kakarapin nila galing sa complaint na natin. Security guard. So, ilalapit na namin ngayon sa inyo, Colonel Luzana, para kung hindi nila itigil yan, isara na lang yung mga hayop na yan. Ang dami naman security agents dyan. Tama. Kawawa naman itong mga gwardya. Opo. Kailangan lang po, sir, makipagsagunit po sa amin yung mga complaint na sa gwardya. Samahan natin. Pakunan po namin ng statement po. Nako, Colonel, wala pa man salamat, pero sasamahan po namin bukas sa inyong tanggapan. Ito sa Lunes. Sa Lunes, Sabado si Mang bukas. Rodrigo para mag-file ng reklamo laban dito sa West Point. Pangalan pa naman, West Point Security Agency. Ang pangit naman ang ginagawa. Tapos pag nagtanong daw, sir, tama ho ba ito? Mumurahin sila. Pag nagtanong sila tungkol sa utang, may kasama pang mura doon sa kanilang accounting chief. Babae pa naman, sir. Babae pa. May mga instances po, sir, pinaghaharap po namin dalawang party. Nagkakaroon po ng, kung hindi man settlement, nagkakaroon ng mga usapin kung magwilit po ito sa actual or formal investigation. Pero with that case na nakukuha na namin sa informasyon galing po sa inyo, ay pwede na po namin bigyan ng karampatang aksyon through the statement, formal statement coming from the, Panghuli na lang, Colonel Luzana, ang gusto lang po ni Mang Rodrigo, kasi sobra-sobra na raw yung kaltas sa kanya, sir. Maibalik sa kanya yung kinaltas, sir. Kasi alam niya, bayad na siya ilang buwan na. Pero tuloy-tuloy ang pagkaltas, ilang buwan na rin, sir. Kung susumahin, parang sabi kanina, initial info ni Mang Rodrigo, ang nabayaran niya na yata parang 15,000 na. Yung utang niya, 4,000 lang. Butaw na ata ito. Ito po, sir, na masettle po yun ng agency. Patawag niyo ho. Na kailangan niya matingil po. Opo. Sige po, sabahan po namin sa Lunes. Colonel Luzana, sir. Yes, sir. Salamat din po. Thank you po. Okay. Sir, samahan po namin kayo para maibalik yung pera mo, ha? Saka, sir, tinuturuan pa po ako na pagka po may nagpuntang sosya o labor department, sabihin ko daw po sa kanila na minimum ang sahod mo pag tinanong ka. Magkano ba sahod mo? Wala ka magsinungaling? Depende po sa posting, may 9,000, meron po 10,000. Isang buwan yan? Isang buwan po. Isang buwan, 9,000? Opo. Ano ka? DH? Local DH? Tapos, obligado po pautangin kami ng Kaya kailangan silipin talaga ito ng sosya, no? Okay. Sige, di bale. Huwag ka mag-alala. Matatapos na yung kalbaryo mong yan. Okay, dito tayo. Good news tayo. Puntahan natin ang Sorsogon, ang lalawigan ng Sorsogon dahil nagkaroon po dyan ng Pili Festival. Ito po, panoorin natin. Sa second leg ng ating show, Sorsogon Escapade, we're giving you more insights, more flavors, and more exciting discoveries to ignite your senses. Tag along as we experience more of Sorsogon. Tuwing buwan ng Hunyo, isang malaking pagtitipon ang ginaganap bilang paggunita sa patron saints ng Sorsogon na sina San Pablo at San Pedro. Isa rin itong pagdiriwang bilang pasasalamat sa masaganang biyaya na tinaguriang majestic tree ng Sorsogon, ang Pili Tree. Hence, Pili Festival. Ito na yata ang pinakamakulay sa lahat ng piyestang ipinagdiriwang sa buong bansa. Literal kasi na binubugahan ng colored paint ang libo-libong nakikisaya sa daan.
Bata, matanda, barkada, pamilya, lahat nakikiisa. Nabitin ka ba sa color burst? Hindi pa rin nagtatapos ang kaguluhan. Because at the other side, jam like you're in Ibiza in a foam party craze. Lots of amazing discoveries await you in Sorsogon. Mga kakaibang halaman, prutas, at kakaibang insekto. Bisitahin ng Nature's Little Workers dito sa Balay Buhay sa Uma at i-debunk ang kasabihang honey is sweet but the bees sting. Dahil one of a kind ng species ng stingless bees dito na Trigona biroy o kiwot. Nagsimula kami since 2003 sa 32 colonies ng imported bees kung tawagin Apis mellifera. Sa kalaunan, hindi siya nag-survive. Ito pong makikita nyo dito na mga bees ay kumbaga friendly din siya. Hindi tulad ng ibang mga bees na harmful kasi may mga sting, pero ito napaka-friendly din niya. This patch of land in Bulusan is ideal for natural beekeeping o pagtatayo ng isang apiary. At kung feel nyo namang sulitin ang inyong tour, check in at the Eco Lodge to experience the pure beauty of nature for your entire stay. It comes with thematic native huts na ipinangalan sa mga halaman o hayop na natural inhabitants ng lugar. So great and so fun ang bakasyon when you're in Sorsogon. At hindi lang fabulous tourist attractions ang dinarayo rito, pati fresh seafood. Kaya bago pa man tuluyang matakam, go na tayo sa pinakamalapit na local restaurant serving these Sorsogueño specialties, ang Lola Cadias Cafe sa Bulusan. Indulge in a mouth-watering seafood feast at pocket-friendly prices. May native seafood clams, sizzling fish in oyster sauce, sizzling seafood mix in orange sauce, Lola Cadias boiled crab seasoned with salt and pepper, grilled shrimp in brandy and butter, tinilmok o kinagang, and of course, ang sariling version ng sinigang na isda ng mga Bicolano, cocido. It's an ultimate seafood feast that's deliciously fresh and satisfying. And as it seems, grandparents are endeared to Sorsogueños dahil sa kalapit bayan ng Gubat, si Lola pa rin ang bida. Feel young and free sa surf camp ni Lola Sayong. Inoffer sa amin ni Lola Sayong yung lupa na to na gamitin. Kasi wala naman kaming balak na magtayo ng isang gantong camp talaga. Yung parang tambayan lang, yung mga nagiging kakilala lang pumunta dito, balik ng balik. Eh, wala na sila matulugan, hanggang tent lang kami dito, hanggang sa dumami. Yun, napag-isip na yung grupo ng ganito, tayo ng ganito, para may makamodate natin yung mga guests natin. Learn how to surf like a pro for 350 pesos per hour, complete with gears and instructor. After the thrill, find the best spot where you can spend the lovely afternoon on the beach side, resting on the bamboo benches or recycled wood, all with a gorgeous view of the sea. Meron ding hammocks that you can use for free, or choose to stay overnight backpacker style. Sun, sand, surf, and a fantastic seascape. What more can you ask for? Kaya itodo na natin ang water wonders and fall in love more with Sorsogon's hottest coast site. Experience the best on this side of Sorsogon under the sea, where the fish swim towards you as if greeting you with the warmest smiles, where the purest of sand seep between your toes, where the sun shines bright on your face, and the wind brings you to paradise unknown. This is Matnog. This is Sorsogon. Well, what I'd like to say is, I've mentioned so many sites, so many things that are beautiful about our province. But the most important thing is the people. The people here are so warm and friendly. The food is amazing, and I really want to invite the world to come and share my favorite province with. You will not be disappointed. It is so amazing. Kaya never miss your weekly dose of wonder ngayong darating na linggo, alas 7 ng gabi sa iChannel Pinas.
The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. At nagbabalik po ang Kilos Pronto, public service ulit tayo. Isang OFW mula Qatar, hindi malaman ang dahilan bakit bigla siyang pinauwi ng kanyang ahensya. Gusto ngayong panagutin ang nag-recruit sa hindi natapos na kontrata. 3 buwan matapos makarating sa Qatar at magtrabaho bilang biglang pinauwi ng Arandrea Manpower Services Corporation sa Pilipinas, si Felicidad Bugarin. Ayon sa kanya, noong Mayo ng kasalukuyang taon ay pinamedical daw siya ng kanyang FRA sa Qatar. Okay. Pero wala naman daw sinabi sa kanyang resulta. Kaya nagulat siya nang bigla na lang siyang pauwi ng Pilipinas nitong Agosto. Gusto pa raw niyang ituloy ang kontrata pero ang ahensya mukhang wala na raw planong sabihin sa kanya ang dahilan bakit siya napauwi. Alright, kasama po natin ngayong hapon si Ma'am Felicidad Bugarin. Magandang hapon na Felicidad. Magandang hapon po. Hindi mo sila tinanong kung anong sakit ko ba? Hindi ka na in-entertain? Ang sabi po ni Madam Laila, unfit at PTB ko po ako at tinawag po ng agency. Saka lang po sinabi po yun nung may ticket na ako. Ito po ang requirement ko. Wala pong nakatatak na unfit. Ex-abroad po ako. Alam ko po kung ikaw ay pending, unfit, fit work, medical certificate po ang resulta. Hindi po tinatawag yun. Totoo po. Tapos po nag-stay po ako sa agency ni Madam Laila ng 2 buwan. Sino si Madam Laila? Siya po ang may-ari ng Qatar Agency, sa po ang may-ari Pilipino rin ito? Opo. Opo. FRA siguro. Opo. Sa loob po ng 2 buwan na natingga ako sa agency, Madam Laila, bumibili po ako ng pagkain ko sa hapon po sa umaga. Tanghali lang po ang lutuan. Ako po ang tagaluto. Huwag siyang magsinungaling. Totoo po ito. Hindi ako nagsisinungaling. Tapos po ang sabi niya nung hindi ako nakauwi, nung July 19 pa po, hindi ako natuloy. Iniwan nila ako sa airport. Tinatawagan po ang airport nila, Madam Laila, Sir Ayat at Sir Garal, para kunin na lang ako dahil nakalis ng aeroplano. Naka-off po ang cellphone nila, kaya nagpunta po ako ng embassy. Pero yung embassy po ay nagkataon na natulog na sila, wala doon at sarado na po. Kaya yung police po, dinala po nila ako sa police office, doon po ako pinagpahinga. Tapos kinabukasan po, kinuha na ako ng agency. Tiningga pa rin po nila ako ng kalahating buwan bago ako pinauwi ngayon. Ang sabi po nila sa akin, hindi daw ako pinapasok sa embassy dahil nakatembre na raw ako. At ang sabi po ni Madam Laila, ang sabi po ni Madam Laila sa akin, ang sabi raw po ng embassy, anong gagawin niya dito sa embassy? O baka gusto niyang kasuhan namin siya ng runaway? Embassy na po ba ang kakaso sa akin runaway? Ma'am, sandali lang, Tolben, paring Alex. Pinuntahan ng Kilos Pronto ang Arandrea Manpower Services upang bigyan linaw ang reklamo ni Felicidad. Panoorin natin ang kanilang tugon. Okay. Meron po kasi siyang medical certificate na unfit to work ang nakalagay. Bali, sinend siya sa akin, ibibigay ko na lang yung copy para makita niya. Kaso Arabic kasi, kaya hindi niya naintindihan. Kung sa insurance naman niya, walang problema. Pupunta siya dito para maasikaso namin yung insurance. Alright. Okay, tanungin natin ngayon dito si Aling Josephine, si Ma'am Josephine Sanchez Tobia, ang social worker ng OWA. Ma'am Josephine, good afternoon. Yes, good afternoon po, Mr. Tulfo. Ibang kaso ito, hindi pagpapauwi. Ha? Ayaw ni Ma'am umuwi, pero pinauwi. Oo nga. Ngayon, ang tanong niya, Ma'am, may karapatan ba? Kasi parang hindi sinasabi sa kanya na may sakit daw siya. Eh mukhang wala naman daw siya sakit dahil wala namang nakalatatak doon sa kanyang medical na unfit to work, etc. Eh biglang pinauwi siya nung FRA niya rito sa Pilipinas, Ma'am Josie. Yeah, oo. Yun nga bakit, ano ang reason bakit daw Unfit siya to work pinauwi? At sa loob ng 3 buwan lang yata, di ba? Yes. Opo. Pero pinagtrabaho din siya. Opo. Malabo yun.
kailangan malaman natin ng background niyan, kung bakit siya pinauwi. Pero pinatrabaho siya for 3 months. 3 months. So. Matanong ko lang pala, sandali lang Ma'am Josephine, ikaw ba sineldohan itong Madam Lea na ito? Ano po, noon pong ganito po yan, nung nagpirma po ako ng kontrata, nilista ko po lahat yung amo ko, saka yung posisyon ko po, visitor, tapos mataas yung sweldo ko. Pagdating ko po sa agency ni Madam Leila, agad-agad po ako pinagpirma ng bagong kontrata, hindi na po yun yung amo ko. Bakit po? 2 beses bumabang magpirma ng kontrata, maliban lang po kung sinurin ako ng amo ko at kukunin ako ng ibang kontrata po. Hindi po So, wala ka sweldo? Nung binigyan na po ako ng amo ko, 1 buwan lang po ako sa amo ko. Tapos, binatawan na po ako ng amo ko. Saka, agency na po nagpatuloy na, bakit po kung talagang... Sineldohan ka nga ng agency? Hindi po, amo ko lang po ang nagsildo sa unang buwan ko lang po. Alright, Ma'am Josie. So, 1 buwan lang yung kanyang amo, pero yung agency na nagtrabaho siya bilang cook, wala siya sweldo. Bilang cook. Pero nasa kontrata niya, babysitter. Babysitter. Babysitter, violation, contract violation na yan. Pagkatapos ngayon, break contract pa, breach of contract. Sino ba nag-break ng contract? Yung agency. Arandrea. Well, we can go after them. Okay. Sige, tapos siguro ba, may matulungan nyo na rin. Gusto talagang magtrabaho sa abroad ni Aling Felicidad. Siguro makatulong na rin ho tayo. Ano po? Definitely. Linilawin natin yan. Sige po, ma'am. Sige, gano'n lang. Sa Lunes, samahan po namin sa inyong tanggapan nito. Dala niya yung kanyang mga papeles para matulungan po ninyo, Ma'am Josie. Makakatabla ka na ngayon. Salamat po, Ma'am Josephine Tobia. Pagkastos po naman po, lahat po ng passport akin po yun. Yun pong mga anak ko, pinapakain na lang ng kapitbahay ko dahil ako na lang inaasahan nila. Alright, sige. Sa Lunes. Matutulungan ka namin, ha? Sa Lunes. Huwag ka nang umiyak, okay na. Ito yung ibang kaso, no? Yung iba gustong umuwi, ito gustong magtrabaho. Di ba, Misis? Okay ka na lang, ha? Tutulong na sa'yo, pati OWA, ha? Relax ka na. Alalayan na natin ang cameraman niya. Alalayan na lang yan. Okay. Okay. So, happy weekend, everyone. Weekend. Teka mo, bago tayo magtapos. Ayun pala yun. May kinakailangan. Mayroon tayong panoorin. Ano ito? Sige. Ito, yung action po. Buhan kayo. Abogado raw. Baka abogado. Tungal nga lang ko ng papel yung bunganga niyang hayop na yun. Pilipino ka, papuntahin mo yung kapwa Pilipino sa pulis para makulong. Kung hindi ka ba naman, ihodit. Pilosopo ka pa okayhin mo yung mukha mong hinayupak ka, ha? Mali yung ginawa mo. Ngayon, para ka pang pilosopo. Okay lang, okayhin ko yung mukha mo, ha? Kumali, halika rito. Papaluin ko yung bunganga ko. Utusan ko pa yan, pauwi. Bigyan ko ng pamasahe para bumalik mag-review ng batas. Ay, no. Iyan! May surprise! Iyan ang surprise! Pakita mo agad! Uy, kanta kayo dyan! Happy birthday! Happy birthday, pare! Apo, kita mo naman. Salamat, ha? Sige. Oo. Oy! Ayan, ha? Salamat. King cakes. Salamat. Happy birthday! Happy birthday! Ayan, sa sabong Kilos Pronto. Tim, maraming salamat po. Sample ng tao! Higit sa sumbungan, investigahan at isyong kailangan solusyonan. Ang serbisyo pampubliko dapat kilos! Rodo! Happy birthday! Thank you.